Imak here, and today we're doing something excited at catching up with my good friend Melka, and we're talking about life, the past, and now. So, alam mo na yon. So, yung mga kwento na minsan nakakatuwa, minsan nakakaiyak. So, stay with us in the conversations and drop your thoughts sa comment section. May mga question kayo na gusto naming sagutin. So, hello Melka. Thank you for Hi, Beshi! Thank you for accepting my invitation dito sa live. Kulo. Ikaw pa ba naman? Magpapadami lang tayo ng viewers, Besh. Oo. First time naman, kaya it's okay naman. Guys, watch kayo para marami kayong matututunan dito, promise. Yeah, and of course, yun nga, habang nagchichikahan kami, so feel free to answer the questions. Yeah. So, kwentuhan lang tayo. Pwede rin kayong mag-comment ng mga gusto nyong itanong sa amin, ganyan. Sa kanya, Yes. sa akin. Yes. So our first segment, Besh, is about throwback times. No? So simulan natin sa throwback. So Melka, Besh, ano yung pinaka na mismo sa nakaraan natin? Mga good old days. Going back, madami. Tayo kasi marami kasi ano, 'di ba parang ang tagal na din noon, parang 10 years ago nung nag-college pa 'yun, kaka-graduate mo pa lang o hindi ka pa nga parang naka-graduate ka na noon. Tapos hindi kasi tayo laging yun ang last na natatanda way back 2014, 2015, yun ang mga last moment. 2017, parang gano'n ang mga last moment natin na hindi na kasi tayo usap ulit or walang chance para makapag-usap, no? Kasi busy na eh. Ikaw, na-focus sa career. Ako naman, may ibang karera din, ganyan. Sorry, feeling ko may tumatawag. So, ayun. Yeah, tapos naging busy nga tayo. Pero ang natatandaan ko, yung huli nating pagsasama. Walwal. Walwal. Diba? Ha? Tapos walwalan pa tayo. Oo, walwalan. Oo. Tapos walwalan. Yun. Oo. Parang kasi nung time na yun, ang alam lang nating gawin magwalwal. Since mga laking probinsya tayo, so parang naa-amaze pa tayo sa mundo. Parang naa-amaze tayo. Uy, ano bang feeling kapag nandito sa ganitong lugar? Nung time na yun, di ba? Parang hindi pa naman tayo very curious tayo. Oo, ano bang nakikita dito? Ano bang nararamdaman? Parang that time is kung ano yung mga trends dati, kung ano yung mga sikat, or kung ano yung talagang trending. Talagang parang gusto natin siyang itry. Oo. Ang ano pa nun, hindi pa nun masyado ang social media. Parang bago pa lang nun ang Facebook. Bago pa lang So, hindi pa natin nakukuhanan, wala nga tayong picture nun eh. Hindi pa natin nakuhanan yung mga gano'n na moment natin na, huy, hanap mo ako ng jowa, ganyan. So, hindi. Gusto na that time, may mga WeChat na nung college tayo, pero it's kind of ano lang pero siya. Hindi siya ganun katulad ngayon na talaga. Pero hindi katulad ngayon talaga na parang lahat meron, ganyan. Lahat makikita mo, lahat masisave mo. Dati kasi parang, nagkwentuhan tayo, nagpunta tayo sa ganito. Parang ang mas marami sa atin nun is yung maaalala mo talaga, true kwentuhan. Pero kasi ngayon, kada puntahan natin, nagpipicture na tayo kasi at least, 'di ba sa Facebook may memories ganun. Dati kasi wala eh. Tapos nung time na 'di ba nung kaka-graduate nung pa sa inyo doon sa San Mateo, yung San Mateo sa Murder. Ganun. Yung tayo marami tayo. 'Di ba? Tapos gumimik tayo after that, gumimik tayo ng tayong dalawa lang kasi meron tayong mga agenda. So, yun. Ayun, mga ganyan. Alam mo na, hanap mo ako ng jowa. Siyempre, kaka-graduate ni ako lang. O feeling talaga na, hanap mo ako ng jowa. Hinanapan ng jowa. Hindi ko alam kung naging jowa. Grabe yung pagka-party people natin before, no? Parang, pero ngayon, di ba, pag sabi natin, gay tayo, pero parang wala na sa atin. Siguro baka dahil nag-mature na tayo or dahil sawa na tayo sa mga ganong mga experience natin before. Pero parang, kapag makikita mo ulit siya, nandun tayo sa situation na, tama na ako dyan, okay na, kape-kape na lang tayo today. Parang naranasan ko na yan, tapos na ako dyan, naramdaman ko na kung ano yung feeling nandyan, parang gano'n. Oo, di ba? So, yun yung mga pinaka
nami-miss mo na nakaraan natin, yung mga good old days. So, mostly Oh, talaga dun sa gibikan or walwal. party. Pag tinanong mo talaga, Walwalan. pag tinanong mo talaga, namimiss mo pag hindi walwal. Yung walwal na, 'di ba, na hindi mo alam kung makakauwi ka pa kasi singlot ka, 'di ba? Ganun na. Hoy, pero hindi naman ako dumating doon sa point na talagang lasing na. Ay, ako dumating ako sa point na ganun. Bakit? Oh, aminado. Hindi, kasi feeling ko talaga in life, acceptance lang talaga eh. Hindi mo na siya made-deny and it doesn't matter. Talagang napapagdaanan yun. Wala kang problema doon. Talagang, kung hindi, kasi parang ang hirap i-pretend palagi na, ay, hindi naman ako naging ganyan. Ay, hindi naman ako naging no. Pero ngayon, andun ka na sa point ng, okay, ina-accept ko, naging ganyan ako. Okay, fine, naging ganyan ako. Hindi pwedeng mag-move forward. Parang ganun lang naman yun eh, di ba? Correct. Easy. So, hello, Joy. Joy is watching. Hi, Joy! Alam ko kung may masashare si Joy, tsaka pag doon sa mga walwal moment, yung nagkabinti kami. As in, swear, after nung nagkabinti kami, hindi na siya nag-inom. Sobrang nalasing din Teka siya. lang, kasama ka dun sa Dibo ni Lenny nung ano bang ano yun? Di ba nag-cowboy grills pa tayo nung Dibo ni Lenny? Naalala mo, may ex ako noon na naihi dun sa loob. Akala natin natutulog ang putik. Nag-ano pala? Basa na, 2 beses pa. Pag naalala ko, natatawa na lang ako, di ba? May, alam mo yun, nung naalala ko talaga natatawa na. Nakatungo na. Oo. Maalaala ka na lang talaga na matatawa ka na lang na, okay, nangyari. That's life. Correct. And alam mo yung mga simple joys noon, so parang nakakamiss naman talaga, And pag talagang aalalahanin mo, tatawanan mo na lang. Pero alam mo, may mga pagkakataon na parang, hala, bakit mo ginawa yun? Hala, bakit ganun? Parang may pagsisisi, pero... Oo. Totoo naman. At hindi lang naman tayo ang Lessons nakakaranas nun. Hindi lang tayo ang nakakaranas nun. Maraming makaka-relate din talaga na dumating ka talaga sa point ng buhay mo na ganun, talagang dumadaan. Siguro, parang it depends upon you kung paano mo babaguhin ang buhay mo, kung paano mo ulit ibaba. Parang, alam mo, ganun. correct. Diba? O, diba? Kasi dapat, bawat nangyayari sa buhay natin, ay may natututunan tayo. Hindi yung... Tama. Hindi ka lang And nasisi. naniniwala talaga na parang dahil doon sa mga pagkakamali natin, and yun yung nagiging way natin para mas maging malakas tayo. And matutunan natin yung mga bagay na, oy, nagawa na natin. Oh, from this time, no, na parang, ano na tayo, parang very conscious na tayo sa kung ano yung mga possible na gagawin natin na. Kailangan din kasi na-experience na natin siya eh. So parang yung mga nangyayari sa buhay natin, gagawin natin yung inspiration para mas maging better version tayo ng sarili natin. Correct. Tama, naniniwala ako doon. Kasi pag lagi kang maglo-look back, hindi naman masamang mag-look back at talagang dadating tayo dun sa punto na yan. Pero kung lagi mong sisisihin ang sarili mo sa lahat ng bagay na nangyari sa'yo, hindi ka makakamove on. Tapos parang mas stuck ka na dun sa ganong sitwasyon. So, pag feeling mo, hindi na. Kasi ako may mga times akong ganun eh, na bakit ko ba ginawa? Bakit ako dumating sa ganung punto? Bakit ba nangyari yon ganyan? Then, i-blame ko yung sarili ko. Then after that, marirealize ko na bakit ba ako paulit-ulit bumabalik. Parang di mo pinapatawad ang sarili mo. Pero yung the best thing na magagawa mo is forgive yourself. Then move on. Tapos, siguro, yung mga dapat baguhin na lang para at least kahit pa paano makikita mo kung may changes sa sarili mo or ikaw sa'yo yun mag-start eh. Diba? Tama, naniniwala ako doon. Kasi, siyempre, parang pag nakikita mo naman dapat na mayroon kang changes doon sa ginagawa mo. Na parang alam mo na, nalugmo ka na before. So, dapat this time around na mayroon ka ng pagbabago and aware ka na kung ano yung gagawin mo this time. Tsaka the more na sinisisi mo ang sarili mo, lalo ka lang, parang alam mo yun, nadapa ka na, so babalik-balikan mo pa, nasubsob ka na, parang, paano ka babangon kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo babangon yung sarili mo. Ganun lang eh. Ikaw at ikaw din lang, kakampi mo. Yun.
Pero kasi may mga Correct. pagkakataon na kalaban mo din yung sarili mo kasi ayaw mong maniwala na kailangan mo na mag-move forward. So, pero nangyari na sa akin yun. Na-stuck ako ng ilang taon na parang sinisisi ko ang sarili ko kasi paulit-ulit na lang nangyayari, paulit-ulit. Pero dahil may mga kaibigan ka din na nagsasabi, naniniwala na kailangan mo patawarin sarili mo, mag-move on ka na. Kasi kung paulit-ulit mo na lang babalikan ng babalikan, so, paano? So, bago ka lang nag-start, din babalik ka ulit kasi aalalahanin mo yung mga nangyari noon. Paano? Ganun. Ganun lang yun. Tama. So, Yeah. So, follow-up question to that, Besh, no? So, if by chance ka to talk to your younger self, ano sa younger version ko, younger self mo. parang, ano sasabihin ko sa sarili ko? Wait. Panggaling. Ang ganda. Sa sarili ko, dati, Di ba may mga ganun tayo? kung makikita ko ulit pa ngayon, yes, kung kunyari ganyan, ikaw ang aking young version, I'm so proud of you still sa lahat ng ginawa mo at naging matatag ka sa mga hamon ng buhay noon. Ako talagang hindi biro ang mga pinagdaanan ko noon, ang mga sinasabi, ano mo yun? Taong buhay. So, yung mga pinagdaanan mo noon, kung paano ka na-down, paano ka ginudge ng ibang tao without knowing your story, na hindi nila alam what really happens. Basta na-judge ka lang nila, sinabi nila, ganito, ganyan, ganito, ganito. And it's okay. Parang, thank you kasi ang strong ko nun. Kasi, ang bata ko, nung mga panahon na yon para pagdaanan yung mga bagay na yon. Pero, ito ako, yun. Alam mo yun, na parang, okay. I see, oo. Diba? Pero alam mo nga, kung ako din, yung siguro sasabihin ko rin sa sarili ko, huwag kang matakot magkamali kasi dun ka lalakas. Oo. Kasi minsan, diba? Oo. Hindi mo malalaman yung tama kung hindi ka naman magkakamali. Walang... Correct. So, kasi doon sa mga pinagdaanan natin sa buhay because of that experiences is alam na natin, no, yung mga bagay na alam natin yung tama, alam natin yung mali, no, from that. Oo. Pero Yung mga bata, natin, hindi kasi yung mga batang, yung batang version ko, sobrang bata mo pa para mapagdaanan lahat ng pinagdaanan mo. Parang ganun. Wala akong, ano mo yung musmus na isip ka pa nun. Wala kang alam, wala kang, bago ka pa lang. Tsaka doon, if I may share also, no, doon sa, huwag kang matakot magkamali kasi nga, doon tayo lalakas. Parang, di ba, like before din, alam mo yun, parang takot din ako sa rejection. Parang ayoko nare-reject ako, pero yung sabi ko nga, kailangan ko siyang i-overcome. And then yun nga, parang like, nagiging okay na siya ngayon sa akin. Pero syempre, di ba tayo, ako, cancer... Parang yun kasi ang naging takot kang ma-reject kasi... Yeah, parang part siya ng weakness ko. Parang ayoko siyang ma-reject ako. Kaya that's why I am striving, I am doing hard para mas maging maganda yung kalalabasan or yung output ng pagiging productive ko. Kasi parang ayoko yun yung pinaka-natatakot ako talaga, yung rejection before. Pero since nga, na-overcome ko na naman siya. Tsaka, yun nga, huwag kang matatakot magkamali kasi minsan talaga, yun yung gagamitin mong sandata para mas maging malakas ka. 'Di ba? Correct. Kasi minsan kailangan mo ng rejections eh. Pag hindi ka na-reject, okay, parang nagiging overconfident ka na okay, kaya ko naman lahat, okay. Then, pag feeling mo nasa top ka na biglang boom, saka ka susubukin daw. Hindi rin ganun kaya mas maganda na from the start, yung inuumpisahan mo nang harapin yung mga takot mo. Parang ganun. So, correct, I agree. Kasi pag hindi, feeling ko kasi pag hindi, palagi kang kasama dun sa journey mo yun eh. Parang, alam mo yun, kasama mo sa journey na matatakot ka. Kasi baka, alam mo yun, anytime pwede kang ma-reject. Parang ganun. Pero kung napagdaanan mo na siya, okay lang. Kahit 10 beses nyo akong i-reject. Parang ganun sa akin. Okay lang. Kung ayaw mo sa akin, di wag. Parang ganun. Parang ganun. Ayaw mo sa akin, go. Parang ganun. Naniwala din ako. Ang simple ng buhay. Gusto ko
ko yun, yung parang like, kung ayaw mo sa akin, edi wag, diba? Oo. At least Ganun lang parang naman like, kasimple yung mo. parang, Alam mo principle kung natin bakit. from that, yung perspective natin is parang like, ayaw mo sa akin, edi wag. Hello, mas marami nagmamahal naman sa akin. At alam ko kung Oo. sino yung nagmamahal sa akin. Ganun Pero, lang di ba, naman eh. yung mga Kasi, ganun kasi kung, tao na kayo sa atin, edi wag. oo, kasi kung feeling mo, ikaw na lang ang, kung ikaw kasi, meron kasi tayong ganitong ugali na pipilitin mo, alam mo yon kahit, kasi feeling mo, at first, okay, feeling mo, nabibigay sa'yo yung same vibes na binibigay mo, same energy na binibigay mo. Pero kung nararamdaman mo na hindi niya na-deserve yung energy at love na binibigay mo, ile-let go mo dapat yun. Hindi ka kailangan ma-stuck sa mga tao na parang mafe-feel mo yun. Pag na-feel mo yun sa tao, okay lang umagwat, wala namang problema, hindi mo, kasi minsan mas magiging healthy kung ganun. Kasi kung ipipilit, mas masakit. Tapos, hindi rin magiging maganda yung outcome. Ranas ko kasi, pag Oo. feeling ko, hindi na ako binibigyang gano'n, yung alam mo, kung hindi mo na ako, hindi naman sa love kasi solid naman yung ano namin, more time ang aking partner. So, sa friends, kunyari sa friends, ganyan, kung hindi na Hold on, same, Besh. hmm, I-shout out muna natin tong ating kaibigan na nanonood ngayon, JP Aguilar. Hi, Jobs! hi! Hello, Jobs! Diyan ka lang. Sumika ka rin sa amin, Jobs. So, Yeah. yun lang. So, yun. Kung hindi na sapat yung ibinibigay sa'yo at feeling mo nakukulangan ka na, pero kasi ang mangyayari kasi dyan, huwag ka mag-expect ng kahit ano sa ibang tao. Kunyari, nagbibigay ka ng ganong energy or ganong vibe sa kanya, huwag ka mag-expect ng kapalit na Yeah. kapareho. Kasi masasaktan ka eh. Baka sobra yung effort mo, tapos siya naman, hindi, chill, parang ganon. Kung gusto mo akong maging kaibigan, kung gusto mo akong makasama din, ito ang kaya kong ibigay. Pero kung feeling mo, hindi na siya nakakatulong sa mental health or something ganyan, nakakapag-isip ka na, meron ka ng parang, ano mo yun, nag-overthink ka na sa kanya. So, wag try mo munang i-close, hindi naman i-close, pero magkaroon ka ng space for yourself din para makapag-isip ka, and then siya, para maisip niya ang worth mo, parang ganun lang. Sa friendship nangyayari yun, di ba? Yeah. Kasi, di ba nung last time nagkwentuhan tayo, after 10 years, bago tayo ulit nagkaroon ng communication, doon may communication may communication din naman na wala, kasi minsan nagchat-chat tayo, ganyan. Pero yung talagang usap, kasi ang usapan nga natin kasi before is walwalan, puro kalokohan, puro mga gala, ganyan. Pero nung last time na magkasama tayo, iba na yung topic. So nakakatuwa kasi, ay grabe, ma-jown down na kami kasi ang pinag-uusapan na namin kung paano kami yayaman. Di ba yung nakakatuwa? As what you have said before nga, parang like before, yung nagiging ano natin, pag nagkikita tayo, parang party tayo, inom tayo. After 10 years na nagkita tayo, parang bigla tayo nanibago sa mga usapan natin. Grabe. Hindi tayo ganito dati. Kasi ngayon parang gusto natin like about life, yung maturity level na meron tayo, yung mga careers natin. Diba? Yung kung paano mo bibigyan ng peace ang sarili mo, kung paano ka ba magagantay ka nga, kumikirat-kirat ang aking ilan. Bakit kaya? So, ayan, hello. So, kung meron kayong mga advice na ibibigay sa mga younger self nyo, you can comment below. Pwede kayong magtanong, mag-comment sa amin. Yan. So, yun nga, yung back tayo dun sa sinabi mo sa akin, Besh, kanina. After 10 years tayo nagkita. So, parang doon sa pagkikita natin, na parang nadibago din ako, na parang, hala, bigla na talaga yung usapan natin. Yung, alam mo, yung parang, nandun na tayo sa type na iba na yung nagiging natin ng ano na, yung peaceful life, yung career natin, kung paano tayo magpapayaman. Ibang level na, oo. Paano, ano bang ginagawa mo, paano ba yung ano mo, alam mo yun, iba na yung trip, iba na, sabi ko nga, nakakatuwa na magkaroon din
blessed ako kasi meron akong circle of friends na minomotivate ako sa buhay, ganyan. Hindi ka naman palaging okay, aminin natin, hindi palagi, hindi araw-araw okay tayo. May mga times na parang, alam mo yun, ang dami mong tanong, ganyan. Pero, thank God, may mga kaibigan ako na, yung, alam mo yun, parang minomotivate ka, yung lahat ng mga, basta, marami. Kasi, di ba, lalo pag nagkukwentuhan tayo, yung may, alam mo yun, na parang, gusto na lang natin, ganito, gusto na lang natin. Tsaka alam mo yung yung iba talaga kapag yung kaibigan mo lang, even no, for that long years, like, for example, tayo, 10 years tayong hindi nagkita. Di ba sabi ko nga sa'yo? Bonding, Sabi ko nga sa'yo, kahit hindi tayo magkita, pero pag nagkita andun pa tayo, din, okay pa din. Sabi ko nga, okay pa din yung samahan natin. oo, kasi wala naman tayong pagkakataon na makapagkwentuhan. Nung umuwi naman kami, nagsiset-set, pero kulang pa din kasi konti lang naman yung araw ng bakasyon. Tapos ikaw din naman, mega busy ka kasi may mga estudyante, alam mo na ganyan. Kaya sabi ko, ang galing kasi hindi, alam mo yun, parang shortcut yung 10 years para dun sa haba ng kwentuhan natin na dapat ay magkakapilang kung saan sana naman ang tayo napadpad. Diba? Alam mo yun? Yung mga yung parang like, unexpected talaga na parang nakakatuwa. Bigla na yung tipong simpleng kape lang ito ha, pero hala, inabot natin ng ilang oras dahil sa... At saka yung mga ganong moment na okay, di ba nakakapagkwentuhan tayo? Okay, nung mga panahon yun, hindi ka pala okay. Okay, may mga panahon pala na hindi ka. Pero, yun nga, parang ang napapagkwentuhan natin, ay hindi, okay ka naman, nakikita kita sa Facebook, okay naman, okay ka, ganito. Pero behind that stories, kasi ang dali naman sabihin talaga ng mga tao na, okay yan, ganito, ganyan, masaya yan. Kasi lahat naman pinupost mo masaya. Pero behind those posts, hindi nila alam yung mga stories. Siguro gano'n, may mga stories, yun yung mga napagkwentuhan natin. Yung sa mga masasayang post na yun, behind those stories, 'di ba? Na hindi naman pala gano'n, hindi gano'n kadali ang buhay, hindi mo naman agad na survive, pero 'di ba? May mga tayo parang yung pinopost natin minsan like syempre parang masaya tayo, pero yun nga sinasabi mo, may part of our life na hindi naman talaga tayo masaya. But still, 'di ba, na parang we wanted lang na we wanted lang doon sa mga, for example, yung viewers natin na makita tayong masaya para at least hindi na sila makikialam ko. Kasi minsan may pinoproject ka din may pinoproject ka na, exactly. 'di ba? Parang ako, di ko naman ugali kasi mag-rant So, pag galit ako, di ko naman kailangan ipaalam sa lahat ng tao na galit ako Kunyari, nasaktan ako, di ko naman kailangan ipaalam sa lahat ng tao na nasaktan. No. Kasi, sanay sila na nakikita na masaya ka lang. Ganun. Kasi once like, for example, di ba, na pag pinost mo yung yung kanina, yung parang yung pag pinag-post ka nga, di ba, for example, dahil nga masaya ka. Like, for example, if yun sinasabi mo na nag-post ka pa ng masama, mas lalong makikisaw-saw sila. Alam mo yun? At saka hindi lahat, hindi lahat ng tao ay kailangan may access sa buhay mo kung anong, pag malungkot ka, kailangan ba alam ng lahat na malungkot ka? Of course not. Kailangan mo din i-protect yung privacy. Hi! Kailangan mong i-protect yung privacy. Ikaw naman isasali ko dito sa ganito. So, yun. Trial lang namin to. Kuwari, trial and error. Hindi pala tayo magbunga ang ating pagiging content creator. Oo. Kaya magpabaha ka na dyan. Alam mo na. Wala pa, tulog pa si Mel, hindi pa nakakamalay o baka nagsisiesta. Share na ba ni Mel itong ating live, mamay? Ayun nga, sinare ko naman. Ako nag-share na ako. Sabi ko nga kanina, sinare ko. Okay. Pero ito talaga yung gusto ko. Ito yung parang like, since nandito ako sa Lukang, and mostly of my friends are di ba na parang gusto ko na parang from this platform na gusto ko parang meron tayong conversations na parang mababahagi din sa iba na parang nai-inspire sila kung ano yung mga naging takbo ng buhay natin, na kung ano yung pinagdaanan natin, at ano yung mga masasayang bagay na nangyari talaga sa buhay. Na hindi lang tayo puro ang dami mong girl.
Yeah, oo, na parang like what you see in our Facebook is yun na yung parang yun na yung parang life natin. But Kasi no, nga, parang sa is Facebook, may girl, mga hidden people can factor. easily, no, sa Facebook kasi, people can easily judge you. Kahit ano pa yan, kahit kung anong nakikita nila. So, pwedeng, okay, ganito, ganyan. May kanya-kanya naman tayo, boy. So, may kanya-kanya din tayong, so, wala man tayong magagawa doon kung ganun. Pero tayo kasi, ako, ma-share din kasi ako. Kasi feeling ko yun ang happiness ko. Hinahanap kasi ako ng mga friends ko, char. Pag hindi ko uy, bakit nangyayari sa'yo? Ba't di ka nagpo-post ganyan? Ay, teka lang, mag-story na ako. Ganyan. Diba? Ganun lang naman talaga. Yung mga ganung bagay. Saka minsan happiness din natin, nakakatanggal ng stress, na masishare mo. Minsan nakakapagbigay ka ng saya sa iba. Ako, parang ako, dati, ganyan. Ako, makapag ano-ano lang eh. Parang, okay. Parang mapatawa mo sila ng konti is malaking bagay. Pati. Diba? Yeah, I see. Mm-mm. Hmm. So, Minsan eto hindi naman lang. yung kita. Like, fast forward to today. So, Mm-hmm. kamusta yung life mo ngayon? Ano yung biggest lesson na natutunan mo grow? Never overshare. Never overshare your life. Yun lang. Yun lang. Never overshare your life. O, diba, umikot ako. Never overshare your life. Never trust anyone. Parang wala kang ibang kakampi dito sa mundong ito kundi ka sarili mo lang. Yun yung totoo. Ang Totoo. ganda nun, ha? Alam mo kung bakit Never those things overshare. pwede nila yung gamitin sa'yo. Alam mo yun? Akala mo, um, there are times na parang, akala mo kasi, well, trusted mo yung tao, parang may mga ganyan tayong hindi lang ako, ikaw, minsan ganyan. 'Di ba? Sa atin, sa buhay, nangyayari talaga naman yun. Pero, ang natutunan ko lang talaga is protect yourself din. Yun. Poprotektahan mo palagi ang sarili mo sa lahat ng bagay. Kasi, I do agree, no? Na parang still, no, nandun feel, pa rin. Kasi syempre, kailangan yung security mo for your own self, di ba? oh, of Pero, course. ano yung, Besh, ano yung masashare mo naman sa akin? Eto na tayo, like, yung buhay ko, like, okay, I see your point. Kasi yung personal life natin is dapat Oo, yun. hindi, no. Kasi parang What I mean is, napaisip for ako kanina, example, Besh, kasi parang, meron kang mga plano. Yun lang naman yun eh. May mga plano ka. Parang, oo. pwede i-share sa mga, or may exciting ka na mangyayari sa buhay mo, or ganito. Pero, Yeah, keep I it got yourself. you. Kasi kanina, ang iniisip ko, yung not overshare. Sabi ko, ako na-share sa social media. Bigla ko na-realize na, okay, Hindi. personal life Ito pa pala. din ha, yung oversharing din, ganito, yung overshare, yung kunyari, di ba meron kang private love life, kunyari ikaw, love life mo, ganyan, kung happy ka naman with your someone na, alam mo yun, keep it. Alam mo, the more na nakikita ka nilang masaya, there are people talaga na parang hindi sila masaya na nakikitang masaya ka. So, may mga tao sigurong gano'n na, ito normal to talaga. Kasi sa atin dumadating din to. Kunyari, si Juan, nakita mo, tsaka si Maria, masaya sila. Ganyan. Di ba, mga Marites alert. Kaya, masyado namang, ganito, ganyan. Kasi baka ganito, ginagatasan niya lang si Juan, ganito, ganyan. Diba? Palaging may ganon. So, pero, ang nakikita nilang lang kasi is yung ginagawa ni Juan kay Maria. Lahat ng, ganon. Pero, yung ginagawa ni Maria kay Juan, hindi nila yun na-appreciate. Kasi di naman niya pinopost yun eh. Hindi niya naman nakikita at hindi naman nila alam. Pakasalanan nga ang mata ng tao. Parang ang dali ka nilang judge. Alam mo kung ano yung natutunan ko dyan? Wala lang, ignore. Ignore the art of dead ma. Oo. Dead sa mga basher. As long, di ba, Hindi naman nila, hindi. At saka minsan, yung sinasabi ng ibang tao kasi, may naman talaga, may point minsan, pero depende sa'yo kung paano mo yun iti-take. Pero minsan,
Hindi din eh. Kasi yung mga sinasabi ng ibang tao is nakaka-apekto talaga sa'yo hanggang kasi ngayon, normally, yung mga mental health issues, nagkakaroon ng anxiety, depression. Kasi minsan, napupuno eh. Alam mo yun, napupuno sa lahat ng sinasabi, sa lahat ng ganito, ganyan, ganito, ganito, ganito. So parang ano ba talaga ang tama? Parang gano'n, hindi mo na alam kung ano ang tama sa mali. Kasi nga, masyado ka nang napupuno kasi open ka eh, nakikinig ka sa sinasabi ng iba. Minsan yung iba, nakikisawsaw din lang naman. Ganun lang. So, depende pa rin yun sa'yo kung ikaw ang magbibigay ng peace sa sarili mo. Ikaw pa rin ang magdidesisyon para sa sarili mo. Decide. Nasa iyo pa rin yung decision. Oo, correct. Correct. Kasi, di ba, tayo, yung probinsyana, alam mo yan, sabi. Kasi po sabihin nila, ganito, ganyan, ganito, ganito. Di ba? Wala akong pakialam, dapat ganun. Buhay mo na yun eh. Buhay mo yung inilalaban mo. Ngayon lang kasimple. Correct. Kasi basta kapag yung parang natutunan natin like, is happiness is not about having everything, no, but appreciating what you have now. Oh, yes. Ikaw? Kasi, oo, syempre. Hindi, kaya ako, kapag may mga pagkakataon talaga na hindi ko pinapalampas yung, kunyari, yung banding natin, ganyan. Pero di ba, pag sabi ko, may pasok ako, talagang hinahanapan ko din ang lusot para kung saan ako pwede kasi hindi ko na yun mababalikan ulit eh. Mababalik ko pa ba yung Miyerkules ngayon pa na kunyari, di ba? Hindi ko na yun mababalik ulit. Parang kailan ba ulit pwedeng mangyari? Hindi naman tayo palaging magkakasama. So, minsan lang talaga. Yeah. So, parang tinitreasure ko din talaga yun. Tinitreasure ko yung ganung moment. Kasi, ang sarap balikan pag mga matanda na tayo, mga 70 na tayo, ganyan, or 80 kung aabot ba tayo. Oo. Kaya nga ngayon, di ba, like for example, like in every places or wherever you are, like mag-ano ka lang, mag-take ng photo. Kasi parang yung sa akin ngayon yung photos na meron ako sa gallery ko, parang doon nagkakaroon ng ano. Tapos babalikan mo, aalalahanin mo. Oo, yung babalikan mo lahat. Like for example, yung masasayang experience na nangyari sa buhay mo. Kaya sabi ko nga, dagman na lang din ako talaga, for example, sa mga basher. Like, for example, if I post on Facebook, like, for example, kung ano yung mga ganap ko ngayon, wala na akong pakialam. Kaya sabi ko kasi nga, hindi naman yan nawawala. So, parang, gusto ko hindi nawawala. Yung ating mga nababalikan yung mga magandang nangyari or alaala sa atin, di ba? Lahat ng bagay na gagawin mo, may masasabi ang tao, yun lang ang lagi mong tatandaan. It's maybe positive or negative, pero nasa sayo na yun eh. Kung paano ka magiging masaya kasi hindi na natin maibabalik ang panahon. Parang okay, umidad man tayo ng 50, okay na. Nagawa ko naman naging masaya ako ng mga panahong ito. Parang ganun na hindi naman tayo laging bata. Kailan pa tayo Diyos ko, baka naman kasi 50 years old tayo, saka pala ang tayo pupuntang BGC. Di apay tayo dun mga kulang-kulang. Diba? Ito ka nga, parang like, I saw a post from Klang-Klang na parang like on your 30s, doon lang kayo nakapag-bar. Oo, ito pa nga ang chika, nakakatuwa kasi ibang... Can you share that experience? Oo, ibang level na kasi. Ako sabi ko, hala, tumanda na pala si na Klang-Klang tsaka si Eunice. Ako din, hindi pa ako nakakapunta doon kasi syempre aminin natin sa hindi, can't afford ng mga panahong yun, di ba? Ng mga panahong way back, hindi ko naman talaga kayang pumunta. Hindi ko nga alam kung ano meron doon. Noon lang talaga ako pumunta doon. Kasi honestly, hindi yun ang priority ng mga panahon na yun eh. Kasi ang priority noon, syempre, kailangan may kakainin ka 3 beses sa isang araw, ganyan. No money for party. Parang ang ano lang natin noon, kami, kunyari, kikita-kita. Sige, bilhin na lang tayong emperador o kaya matador. Tapos sa bahay na lang tayo mag-inuman, di ba? Ano ba namang alam namin na may mga ganyan-ganyan sa BGC? Ay, di nagpunta nga kami. Sabi ko nga, yung parang nung nag-bar kayo, kami naman, ang iniisip namin na parang, bahay na lang talaga yung peg namin ngayon. Kasi nga, syempre yung parang kasi hindi naman namin nakakatuwa. May family na, may mga anak na. Oo, kasi syempre hindi naman at your age, na-try ninyo pa rin na makapag-bar kayo. Oo, nangaka-jacket, nangaka-t-shirt, nangaka-jacket kami. Ito nga may mga karangan, hubad. Abay, siya, sabi ko, may mo tayo dito mga matatanda sa una. Sabi ko, diba, sabi ko nga,
ganito na pala. Kasi ang tagal ko na din namang hindi pumaparty ng gano'n na ano. Tsaka hindi naman nga ako, kasi more on, kunyari kami ni Lenny, nagayakan, okay, bahay tayo, video, okay, gano'n lang. Kasi nga nagkukwentuhan kami, or kaya kape. More on kape kami niyan pag nagyaya kami. Okay, sige, Oo. kape tayo, saan tayo kape, anong oras, ganito, ganyan. Kasi Tapos ang gano'n na tagal ngayon, namin, yung parang yung aktividad natin. oo, ang tagal namin magkape, ganyan, kwentuhan, parang hindi maubos, hindi matapos, kulang ang magdamag, kulang ang maghapon. Hindi kami nauubo. Kasi, more on, kami especially Lenny, 'di ba? More on sa buhay, usap sa buhay. Tsaka yan ang number one kung yung feeling ko, iniwan ako, yung hindi naman kaya lang pag feeling ko down na down ako, alam mo yun, Yeah. siya lang talaga, may mga pagkakataon na kung ayaw ko makipag-usap sa iba kasi si Lenny lang ang kailangan, may mga ganong moment kami yan. Kaya mo yan. Yung mga ganyan. Bakit ganito, ganyan? Pagkakasakit ako, ganito, ganyan. In fairness, Besh, no, kapag si Lenny talaga yung nagsalita sa atin, hindi po makikinig ka. True, No? oo. Hindi ka pwedeng hindi makinig. Gusto mo dyang, jombagin ganyan. And take note, no, na parang ang daming wisdom like coming from her, na parang, bigla ka matututo, bigla kang mapapaisip na, Totoo naman bakit? yun, talaga. Oo. Yeah, iba pagkasama mo si Beshi Wap Lenny. Oo. Tsaka kami niyan hindi kami nagtotok tungkol sa buhay ng iba. Kasi parang we're done. Hindi na tayo sa ganung, Sabi ko nga, hello? diba? Sabi ko nga sa edad na tayo na parang hindi na tayo yung gano'n na parang Oo. bahala na Hindi sila, na. wala na tayong pakialam sa iba. Hindi na natin kailangan. Tapos na yung mabuhay chapter na ng pagkatao. chika be. Tsaka parang what's the point na para wala na, hindi na. Parang yung sa atin na lang, paano tayo mag-grow, paano tayo matututo sa buhay, paano tayo alam mo yun, hindi ka lang financially okay, kailangan spiritually okay ka din, kailangan yung connection kay God. Si Lenny talaga ang aking ibang level pag kami niya nag-usap. Alam mo yun? Parang And I'm so feeling proud of you kasi parang dahil nga siguro napalapit Lenny is my best friend talaga. Na parang like we talk a lot. Naalala mo yung unang kita natin after 10 years na nagkita tayo, sabi ko, tayo naman ay hindi tunay na magkaibigan. I mean, hindi tayo talagang katulad ng ibang kaibigan mo, 'di ba? I told you that na hindi naman tayo tunay na magkaibigan na parang ako i-friend mo talagang kasi hindi mo naman ako laging chine-check. If hindi ako nag-message sa iyo, then you'll not message me back or check me, parang ganoon kasi kami, alam mo yun, na parang kaibigan ba talaga? Or we're just like close friends tayo pero hindi tayo nag-uusap. Kaya nga, okay. diba? Na parang solid yung samahan natin. Parang ganun tayo, diba? nung lalo nagkita tayo. Puro katang-abang ko ba? Parang nagprangkahan tayo that time, hindi naman tayo magkaibigan talaga. Kaya nga, magkaibigan ba tayo? Sabi ko, tinatanong ko, magkaibigan ba tayo? Parang hindi mo naman, hindi, sabi ko sa'yo, di ba parang hindi mo naman ako kaibigan kasi nga yayamanin ka. Kasi gano'n yung tingin mo sa akin that time. Parang hindi, kasi sabi ko nga kay Lenny, sabi ko nakakatuwa din kasi yung moment na nagstay dito si Imak, nakilala ko siya deeper na hindi ka lang, I mean, yayamanin, yes, pero behind that yayamanin version, meron pang mas malalim na version of yours. Parang ganun. Diba? Yayamanin na hindi naman yayaman. Alam mo, minamanifest kasi natin dapat yun. Sino ba naman ang yayamanin? Wala naman. I mean, talagang nasa stage tayo ng buhay natin, ang priority natin yumaman. Parang ganun lang, di ba? Kasi kailangan parang natin... Parang we are like too good ambitious for that, no? So sabi ko It doesn't matter. Kailangan talaga natin yun. Kailangan nating mangarap ng mangarap kahit suntok sa buwan, kahit ano pa yan, kailangan mong mangarap na. Wala eh. Pero kailangan, habang pinapangarap mo yun, na syempre, komportableng buhay or magandang buhay na nakakakain ng 3 beses sa isang araw, kailangan laging kasama ang prayers. Kasama nung tinatrabaho mo yung future mo, lagi ka dapat kasama mo si God, dapat ganun, lagi kang guidance. Kasi alam mo yun, parang dumating kasi ako sa point na parang sobrang overwhelmed ako sa buhay na parang nakakalimutan ko na palang, alam mo yun, di ko naman, nakakalimutan mo magdasal, alam mo yun, parang sobrang saya mo, nakakalimutan mo na meron pa lang siya.
Alam mo yun lang, yun, sobrang dami talaga. Minsan gusto ko rin mag-isa. Kasi mas nagkakaroon ako maraming time sa sarili ko, reflection. Minsan, may Mm-mm. mga words, bagay tayong nasasabi sa ibang tao na hindi natin nalalaman, nakakasakit pala tayo, or alam mo yun, Yeah. ang purpose natin is magpatawa lang, pero nakakasakit tayo sa iba na parang nadidegrade natin sila, or alam mo yun, mga ganung bagay. Masarap. Masarap, Kaya masarap nga, pagka sabi ko na, nga, eto naman, sabi ko naman kay Beshi Waplen, nakita din kita, like yung anong tayo nagkita, sabi ko, ang ah, laki ng pagbabago na ngayon ni Melka. Hindi na siya yung Melka na kilala ko before, na hindi siya yung Melka na ito yung perception or yung POV na tingin ko sa'yo. Pero sabi ko nga, ang laki, parang like nakaka-proud ka doon sa part na yon na parang because or doon sa tagal ng taon na hindi tayo nagkita is talagang pinurop mo talaga sa sarili mo. There is new Melka and nagbago ka talaga. At change a lot. Ganon yung naging alam trend mo, mo na nag-start kasama kasi yun, tayo. hindi naman totaling nabago. Pero nabago yung perspective mo. Mm-mm. Lahat eh. Kasi, actually hindi eh. Nung So actually, best, wait. noon kasi, noon parang ang dami ko pang gustong i-prove. I-prove hindi sa sarili ko, kundi sa ibang tao, which is wrong. Wala kang dapat patunayan sa ibang tao. Basta masaya ka sa ginagawa mo at alam mong tama ang ginagawa mo, tumuloy ka lang. Kasi, hindi ka dun magiging, parang wala eh. Kasi, talagang totoo, real talk. Parang Mm-mm. gusto mo lahat, alam mo yun, gusto mo lahat gawin, gusto mo lahat patunayan na, okay, may narating ako, or okay, ganito ang ano ko ngayon, pero hindi dapat pala. Though, you have to be proud of yourself. Pero, Yeah. do it Mm-mm. for yourself. Yung kung gusto mong magbago, hindi ka kailangan magbago para sa ibang tao. Kasi gusto nila yan, kasi gusto mo ito, kasi gusto yan ng partner mo, kasi gusto yan ng nanay mo, kasi gusto yan ng ibang tao, kailangan maging ganito ka. No, you do it for yourself. Kasi dun magsisimula lahat. Na parang, kasi mahal mo ang sarili mo, kaya gusto mo magbago. Ganun lang. Parang, Yeah, I believe in you. Na mm, parang, yun nga yung parang yung proudest moment yours na parang ang laki na talaga ng parang naging improvement mo. And yun yung naging perspective mo in life na kailangan you must do it na parang like gawin mo yung mga bagay, 'di ba, na alam mong gusto mo. At the same time, 'di ba, na parang as long wala ka naman tinatapakan na tao and there are people around you na pagchismisan ka, pero hindi nila nakikita na parang yung new side na meron ka na. And yun yung parang dapat na makita nila kasi sa'yo. nga, kung Iba ikaw talaga ay kasi pag nakakasama ka, kapag iba, gamitan iba mo yung kasi pag hindi talaga yung kasama version ko or noon, makikita kaya mo. nga, 'Di ba? O, 'di ba? yun yung Kasi nakita nga, ko na parang like ah, iba yung moment na kapag oo, kasama kasi kita tayo nun wala eh. Tara, oo, gimik tayo. compare like for example na magkasama tayo doon sa I mean nakikita lang kita through social media but it's Oo. different Oo, talaga kapag pero iba magkasama na. personal. Hindi kasi nga nakakatuwa kasi may mga kaibigan ka talaga na matututo ka. Alam mo yun, na okay. Si ano ka, talagang alam mo, si ano talaga, alam mo feeling ko next guest mo si Lenny. Diba? Yan ang challenge sa'yo, mapapayag mo si Lenny. Kasi Mapapahig ang si bilis. Lenny, pag si Lenny yung kausap ko talaga, parang feeling ko, Correct. kinakausap ko din yung old version ko na yung dating, kasi buong buong buhay ko parang ganun. Si Lenny kasama ko yan. From bata kami, mga kalokohan, nag-high school. High school, hindi kami naghiwalay kahit lumipat ako ng school. College, di pa rin kami naghiwalay, magkadikit pa rin kami. College ka, nasa Cavite, magkasama pa din kami. Ba naman, Lenny, hindi na tayo naghiwalay. Alam mo yun? Ganun kaming moment din. Oo. Hanggang college. Tapos, ito yung pinaka the best part na binigyan kami Oo. ng chance kasi magkalapit kami. Hindi naman totally malayo din naman, pero syempre, alam mo Yeah. yun, Mm-mm. pag feeling ko talaga kailangan ko ng kausap ganyan. Lenny, ganito ganyan. Ganito. Sabi ko, best may ginagawa ka, busy ka. Wala yang hindi. Punta ka lang, ganito. Kape tayo. Pag gumanon ako,
Tapos, lagi siyang may word of encouragement sa akin. Tapos, lagi siyang, I'm so proud of you. Lagi niya akong ginaganon. Marami ka pang mararating. Malayo pa ang tata. Alam mo yun, na parang kahit feeling mo, ganito lang kalit yung achievement mo. Feeling mo, ang laki-laki lang ang nagagawa mo. Kasi, mayroong taong naniniwala sa'yo. Yun yung malaking bagay. Hindi mo kailangan ng maraming kaibigan para patunayan na kung ano man yung nagagawa mo. Ang importante, merong isang kaibigan na naniniwala sa'yo. Pinag-usapan natin yan, di ba? Oh. Hindi Mm-mm. totoo And, yun. Besh, speaking of that accomplishment and achievement, this is my question for you. See, what's one thing you're proud of achieving recently? Achieve. Ano yung parang pinaka-proudest achievement mo recently na pwede mong ma-share? Feeling ko kasi, as an OFW before, akala ko kasi, hanggang dun lang ako. Ay, alam mo yun? Yeah. Domestic helper sa ibang bansa, sa Middle East. So, akala ko hanggang dun lang ang buhay ko. Na parang, alam mo yun, na parang feeling ko nag-stop. Hindi naman nag-stop, pero feeling ko dun lang ako magkakaroon ng pera, dun lang ako kikita. Hanggang nung umuwi ako dito sa Pilipinas, na parang suntok sa buwan pa yun na mag-aaral ba ako, hindi, mag-aaral ba ako, hindi. Kasi sabi ko, hindi naman habang buhay, parang mangangatulong ka sa ibang bansa. Hanggang kailan? Paano kung 50 years old na ako, hindi ko na kaya magkuskus, hindi ko na kaya. Kasi yung feeling ko, yun lang yung way para makatulong ako sa pamilya ko. So, Ilan taon doon? 5 years ako. Parang iba-ibang bansa. Tagal. Diba mahirap? Oo, mahirap. Tapos, yun nga, nag-decide ako mag-aral dito. So, salamat sa Diyos, binigyan ako ng mga taong doon nakagraduate. Parang feeling ko, nung habang nagtatrabaho na ako dito sa Pilipinas, na okay, nakaka-proud na hindi, kinaya ko. Kasi, syempre, hindi naman talaga matalino, pero hindi na kasing talas ng memory natin katulad ng dati nung mga araw na nag-aaral tayo ng high school, kahit pagkarami-rami niyan kaya kong memoryahin. Pero nung nag-ano nga ako, medyo nahirapan ako kasi syempre mga kasabayan ko, magagaling talaga. Pero okay, napatunayan ko na, okay pala, kaya ko pa pala. Tapos natapos ko kasi nasa kalagitnaan na ako, parang napapagod na ako. Ayoko na mag-abroad na ulit ako kasi ang hirap naman kasi wala naman akong kita Parang naaano din ako na-stress din ako sa nakukuha financially. Kailangan ko na rin makatulong sa magulang, kailangan ko ng, alam mo yun, ang dami kong iniisip na parang ayoko na tumuloy. Pero sabi ni Lenny, no, kailangan mong ituloy yan kasi mas maganda magiging kinabukasan mo. Tapos meron mga tayong friends, ganyan, sina Alet, sina Cathy, sina Eunice, nakakausap ko na hindi ka pwedeng tumigil, nasa kalagitnaan ka na. Kasi hindi, parang konti na lang ang titiisin mo. Parang kailangan ko na kumita ng pera, kailangan ko na makatulong sa pamilya. Kasi sanay ako na tumutulong ako sa nanay ko na parang ayoko siyang nakikita na rin na financially nahihirapan kasi alam mo na yun. Tapos, may mga pagkakataon na napapagod ako, hindi ko naman kaya, nandidiri ako sa dugo, alam mo mga ganun. Pero, kinaya naman, tapos kahit papano, dahil, syempre, may mga kaibigan, may family na tumutulong sa'yo para makahanap ka ng trabaho, or ganyan, dito. Tapos, yun nga. So, salamat sa Diyos, kahit papaano, okay, sabi ko, ay, okay, nakakasuporta pa lang sa pamilya. Parang hindi ako nagkamali ng desisyon noon. Buti na lang talaga. May mga taong nagsasabi sa'yo, no, kaya mo yan. Laging ganun. Kasi kung wala, parang hindi sana nag-give up ka na lang. Hindi ko na lang tinapos. Pumunta lang ako ng abroad. Mas mabilis pera doon. Ganyan, di ba? Pero you know what? Buti tinuloy mo siya. Pero alam mo yung nakita ko sa'yo, yun talaga yung gusto mo, no? Yung care. Caring masyado ka kasing caring eh. Oo, at saka parang, hindi ko alam. Dati kasi, nung mga bago-bago pa lang ako, nung mga time na nag-OJT pa lang ako, so, ayoko makaamoy nito, ayoko ng ganito, ganyan. Parang hindi ko naman kakayanin to. Hanggang sa tumatagal ngayon, hinahanap-hanap ko na ang pasyente. Ay, may time pa ako, may chika ako sa'yo. May time pa ako na nung unang pasyente ko is parang na-expired na. Thanks. So, nagkaroon ako ng separation anxiety, pinagalitan ako ni Lenny. Nung sabi niya, ano ba? Yan ang nature of work mo, pinapaalagaan sila sa'yo kasi anytime pwede silang mawala, ganyan, ganito. So, parang 2 weeks,
ngal-ngal ako ng ngal-ngal. Ako na, hindi ko naman kaya. May mga ganyan na, bakit naman? Parang nagigilty ako noon. Parang na-attach ka kasi, gano'n. Oo, may ganun nga ako. Tapos, netong nag-usap kami. Sabi ni Lenny, nako, sa mga susunod na pasyente, dapat hindi ganyan. Kailangan, alam mo kung paano i-control ang emosyon mo. Kailangan yung love na ibinibigay mo. Do talagang kilala kita na talagang pag nagmahal ka, ewan ko ba, hindi ko nga alam, binibilhan ko nga ang pasyente ko ng pagkain, pagpapasok ako, para matuwa siya, kahit bawal, hindi kasali sa meal plan, bibilang ko yun ng maraming kakanin, kundi mataas pa naman ang sugar. Yung mga ganon, nai-enjoy ko na siya kasi hinahanap-hanap ko na. Ngayon mga ganon, nakakatuwa. I'm so proud of myself talaga. Sa mga alam mo yun, na hindi biro, pero kinakaya. Nakaka-survive. Saka yung parang kanya-kanya nga tayo ng parang field talaga or kung ano yung interest or yung gusto natin na gawin, 'di ba? Pero yun nga, sabi ko nga na parang yung ano yung career mo ngayon, ay kung ano yung job mo is parang ito yung gusto mo rin eh. Kasi dati pa talaga na parang ikaw as Melka, 'di ba? Like ikaw yung self-caring, kailangan yung parang bas inuuna mo yung ibang tao kaysa sa sarili mo. 'Di ba? Parang ganoon yung mga personality mo na parang like yun yung may mga ganyan akong drama. Kahit ako, pagka nafe-feel ko na eh. Kasi nafe-feel din naman ng pasyente mo yung love. Kung talagang effort talaga. Tsaka kailangan dedicated ka rin talaga. Kasi mahirap eh. Hawak mo din naman yung buhay. Hawak mo yung kung anong mga ganun. Nakakatuwa. Kasi hindi lahat. Saka in fairness, ang laki na ng sahod mo dyan, ha? Kagi. Pambiling kape at asukal. Diba? Ganun lang. Diba? At least, diba? Na parang like nandyan ka na sa time na talagang, this is yung time of your life. Nakakatuwa kasi kahit nandito ka sa Pilipinas, nakakatulong ka sa partner mo, hindi ka pabigat, yung hindi ka na lang pabigat sa partner mo eh. Malaking bagay kahit papaano, hindi man buo, hindi man malaki, nakakatulong sa pamilya, ganun lang. Alam mo nga minsan isang factor din, 'di ba? Like for example, pinapili ka na parang if you wanted like to work abroad or you want to stay here in the Philippines and mas pinili mo sa Pilipinas, no? Kasi syempre iba ang saya dito. Iba ang saya. Kasi halos pareho lang naman sahod. Bakit pa naman ako Bakit pa naman ako pupuntang ibang bansa? Papahirapan ko pa sarili ko. Pero alam mo, nakakatuwa yan kasi pinag-pray ko yan. Pinag-pray ko talaga yan. Na parang, tapos humihingi ako ng sign. Kasi tinanong ko din ng aking partner na, gusto kong umalis. Sabi niya, bakit? Sabi ko, parang gusto ko pang mag-explore, gusto ko pang matuto, gusto kong umalis dito. Sabi ko, kasi bata pa ako, alam mo yung pinipilit. Pinag-pray ko yan, sabi ko, wala naman ako makikitang trabaho dito na, alam mo yun, na para sa akin. Hayaan mo na lang, parang hayaan nyo na lang ako mag-abroad. Gusto ko ulit doon kasi makakapunta ka ulit ng ibang bansa, wala kang iniisip dito sa Pilipinas, kaya parang okay lang. Pero binigay sa akin to. Kaya sabi ko, parang, answered prayer na naman ako, Lord. Grabe. Grabe ka. Grabe yung surprises niya sa akin every time. Tapos, pagka kunyari, feeling ko, sobrang gulong-gulo ko. Nagdadasal talaga ako. Alam mo, dapat kasi ikaw sumama ka sa amin eh. Sa susunod na balik mo, sumama ka na. Kailangan. Actually, sinasama ko doon ni Lenny, kaso sabi ko, hindi. Sinasama ko pero walang time or schedule date na merong simba ba doon? Ano tawag doon? Walang worship day. Oo, parang yun, worship day. Parang wala pang schedule day that time na nandun. Pero alam mo, for couples lang yun. Oo, si Lenny ang nag-introduce din sa akin ito. Parang mas deeper yung faith. Ganun. Yeah, yun din sabi sa akin yan. Tsaka yung parang like lalago talaga yung wisdom mo. Like for example naman. Saka yung may mga tanong ka, may mga tanong na... Exactly. For that every question daw na parang tatanong. Parang like nandoon yung... Alam mo ba yung last week, puro sa akin talaga yun. Puro sa akin talaga. Alam mo yung parang feeling ko,
kaya mo ba ako pinapunta dito para, kasi dapat hindi eh, kasi sobrang lakas ng ulan that time, parang pagod ako, wala akong tulog na 2 hours lang ako natulog, pero hindi niya talaga ako binitawan hanggang makasakay ako ng tricycle, bumihis ka na, wag ka nang magligo, mag-lipstick ka lang, ganyan, mas ka na dyan, ganyan, mga ganun na talagang, thank you, talagang wala akong masabi nun eh, thank you best, kasi hindi mo ko binitawan hanggang dulo, na parang kailangan mo to, gusto kong Oo. i-share sa'yo. You know what? Yung Kung ano parang yun. like gusto ko, yung hindi ko rin nakakalimutan na parang nasabi sa akin ni Lenny na parang huwag ka makakalimot sa kanya. Oo, totoo yun. And Lagi that's ka very effective na parang like, Kasi oo minsan nga. may dumadating talaga sa atin sa buhay. Oh, yeah. Hindi Dumating naman sa ako buhay nakakalimutan, natin pero hindi na na talaga ako kapag nakakalimutan. oo, dumadating tayo sa buhay natin na kapag sobrang saya na natin, halos makalimutan na natin magpasalamat, tumawag, alam mo yun? Yeah. Yun, Like yun. forever. Parang kasi pag ano tayo, may part tayo na for example, we are blessed. Yung parang yung blessings natin is parang gusto pa natin na mag-gain para at the same time, nakakalimutan natin tumawag. Para like, we Totoo are yan. more thankful. Kasi minsan, Apat. oo, kasi minsan, ibibigay talaga sa'yo ni Lord lahat ng saya. Lahat ng saya. Kasi dun ka lang din naman matitest eh, kung talagang kilala mo pa siya. Lahat yung lulunurin ka niya sa saya. That's the perfect. I agree with that. Tama yun, Lulunurin. totoo yun. Then, kapag ka-feeling, kasi, then bigla ka niyang tatanggalan ng lahat. Then that's the only time babalik ka sa kanya. Kasi marirealize mo na hindi ka naman pala talaga mabubuhay ng walang guidance, alam mo yun, na parang, okay, temporary lang lahat ng yan, ako lang may bigay niyan. So, babalik ka din sa akin. Parang ganun. Yun And talaga. there are times talaga na susubukin ka talaga ni God na parang, Ito naman. Oo. challenge Saka, mo. And then, I believe kasi din na parang, for example, in every challenges that God given us, na parang nandun tayo sa point na hindi niya tayo bibigyan ng isang challenge o isang pagsubok kung hindi natin siya kakayanin. Parang doon lagi ako naniniwala sa ano na yun, doon sa word na yun, na parang hindi dapat naman kasi talaga. Doon ka talaga. Kasi, hindi niya yan ibibigay sa'yo. Maybe, binigay sa'yo para bumalik ka. May mga ganun. Teka, tatanggalin ko ang balik. yeah, exactly. Yung parang part din na pala yun, na parang like, hindi ibibigay sa'yo, or hindi ka bibigyan ng isang pagsubok, o dahil nga baka nakakalimot ka na pala. Diba? Yung may ganun din. Oo. I-challenge ka na. Tapos, ang natutunan ko pa is, alam mo yun, lagi yan sinasabi sa akin ni Lenny nun. Pero hindi ako naniniwala sa kanya kasi parang feeling ko, masarap. Yung maraming kaibigan, ganyan, may mga ganyang eme. So, to make the story short, parang, lagi niya sa akin sinasabi, quality over quantity. Laging ganyan. Pero ako naman, hindi, ganito, ganyan. Dinedepensahan ko pa eh. Masaya ka eh, syempre. Ganyan. Hanggang one time, sinabi ko sa kanya na, tama pala. Tapos, meron siyang, dumadating rin ba sa'yo yung moment na, parang gusto mo lang mag-isa? Yung parang, okay, tahimik, masarap pala yung tahimik na mundo. Alam mo yun? Oo. Yung ikaw, mas nakikilala mo yung sarili mo. Oo naman, best. Parang like ako mag-isa na, dumati ako sa part na mag-isa ako. Pero, hello, after 6 months, pero nabaliw din ako, hindi ko pala kaya. Diba? May mga ganong moment ka. Hindi. Very good din yun kasi mas nakikilala mo ang sarili mo. Mas marami kang time mag-isip. Oo, madaming lesson Realization. ka na matututunan, like lalo kapag mag-isa ka na. And Diba? then ikaw talaga parang like, how will you survive yourself alone? Talagang doon parang like, yung eager mo na parang, ano mangyayari? Anong gagawin mo? Correct. mga moment na yun. Oo, tsaka hindi mo rin kailangan ng alam mo yun, the more na basta filter nag-detox, detoxify. Oy, what's yung si Lenny? I think we can talk about friendship some other times, Pero we wanted to focus muna on your journey. Hello sa ating mga viewers right now. Hi guys. Welcome to our podcast. Is nandito na din. Hello. Our next guest, Lenny. So, ito muna. Sige, quick fire run muna tayo, Bestie. No? So, para maging mas masaya ang ating magiging usapan pa bago tayo punta sa ating pinale. Okay, pinale.
parang mag-boboy abunda muna tayo. So, Okay. parang like, familiar ka naman sa mga past talk with Boy Abunda. Hindi masyado. Kaya alam mo Yung yun, parang like, hindi. there is two words that you're going to choose one. Okay, sige. Okay, alam ko na. Okay. Like, for example, coffee or tea? Coffee. Oh. Coffee. Coffee is life. Okay. Love it. I love it. So, Okay, yeah. parang gano'n na siya. So, travel or staycation? Travel. Beach or mountains? Beach. Mas masarap pa sa beach. Wow. So, last one question for this quick fire round. If you could relive one day from your past, ano yun? Ano na? English! If you could relive one day from your past, ano yun? Teka, hindi ko masyado maintindihan. Anong? Tagalogin mo nga. Relive. Yung parang babalikan mo yung isang araw sa past mo, ano yun? Makasama ulit tatay ko, syempre. Hindi naman. Ano? Makasama ulit ang tatay ko. Oh my God. That's a very... Diba? Kasi, I love it. Yeah. kasi Me kasi too. feeling ko, kung may isang taong proud na proud sa akin, kung anong mga bagay na nagawa ko at ginagawa ko ngayon, that's my tatay. Parang gano'n. Kasi yun ang number one fan ko eh. Yeah. Makaka-relate Ginagawa ako ko sa'yo. din. Kasi parang like, yung mga, ano ko ngayon, experiences or yung parang mga accomplishment and achievement na meron ako na parang, para rin sa tatay ko na parang like, hindi niya kasi nakita before ko ano yung mga, ano, kung ano ako ngayon eh. Yung parang, Yun nga. Exactly. Minsan nga eh, minsan yung alam mo, pag mag-isa ako, or nagkukwentuhan kami ni nanay ko, sabi ko, nanay, siguro kung nandito ang tatay, alam mo yun, okay na yung buhay. Siguro nasa akin siya ngayon, tapos hindi na siya kailangan magtrabaho, hindi niya na kailangan mapagod. Parang, ako naman yung magpipayback. Alam mo yun, gusto ko kung ano yung naranasan ng nanay ko, pag kunyari, kahit paano, nakakabigay, gusto ko maranasan din yun. Yung, alam mo yun, meron ka pa rin na sana naranasan ni tatay yung ganito. Kasi para makapag-payback, maranasan niya naman na hindi na siya nagtatrabaho, hindi na pinoproblema kaming magkakapatid, mga ganun bagay. Yun lang naman. The rest, wala naman akong pinagsisihan sa lahat ng ginawa ko. Alam mo, eto lang din Kasi, siguro yung mga nagawa ko from before, wala akong pinagsisisihan doon. Though, minsan siguro dumadating na sana hindi nangyari. Pero, tinitake ko siya as positive kasi thank you kasi naranasan ko din yun. Kasi hindi ako kasing tatag ng ganito ngayon. Hindi ganito ako mag-isip, hindi ako ganito kalakas, hindi ako ganito katapang kung hindi ko pinagdaanan yung mga ganung bagay. Kasi nauna sa amin yung yung lahat ng pains. Parang ganun. Kasi hindi ko mararamdaman na masaya na pala kami, kunyari ganyan sa buhay namin pamilya, hindi ko alam na okay na pala kami kung hindi namin naranasan yung talagang totaling walang-wala. Kasi ako, talagang feeling ko blessed kami kasi kahit paano nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw, di katulad. I mean, nakakapagmerienda ka, nakakakain ka ng Jollibee without occasion, parang as a treat for yourself. Sa malaking bagay. Kaya kahit yung small things, lagi ko yung pinagpapasalamat. Kahit tama-tama lang, salamat sa Diyos. Parang, kasi hindi kami, yung totally katulad noon na talagang kailangan mo pang hiramin ng bigas sa kapitbahay para lang magsaing ng, ano mo yun? Di ba? Oo. Totoo. Tsaka, yung yung parang yung part of pagiging isang successful is, yung ang pagbubunga na kung nasaan ka man ngayon is yung part na parang pinagdaanan mo siya lahat. Like, nag-start ka doon sa hirap na kinaga mo siya hanggang sa kung nasaan ka na ngayon at kung ano ka na ngayon. I think it's what's more important, no? Yeah, totoo naman. Kasi nga, yung hard work nandoon, yung talagang pagpupursige na gusto mo na dati talagang wala kang, for example, makain, pero yung nandun ka na sa confident level. Yung kailangan mo pang manghiram ng bigas sa kapitbahay. That's what I always tell to my brother na,
ang swerte mo kasi hindi mo naranasan tong naranasan. I mean, hindi mo naranasan yung naranasan namin, but I feel so thankful kasi naranasan namin yun. Kasi hindi kami magsusumikap sa buhay kung hindi namin naranasan yun. Correct. Oo. Kasi kung lumaki kang marangya, paano mo mararanasan ng wala? So, hindi ka parang less ang ang pagsisikap. Hindi naman less ang pagsisikap, pero hindi katulad ng eagerness na talagang, kasi ang kwentuhan natin before is, kailangan maging successful tayo. Though, alam natin na mahaba pa yung tatahakin natin for that, para maramdaman talaga natin yung tipong, okay, upo na lang kami, hintay kami ng collection sa ganyan. Pero 'di ba? Ngayong panahon na to, kaya ako lagi kong sinasabi sa sarili ko, by this time okay lang mapagod ka, okay lang walang tulog ka kasi sana dumating yung panahon na alam mo yun, maging worth it lahat ng ginagawa mo kasi alam mo yun, ngayon nasa punto ka ng buhay mo na kailangan mag-ipon na mag-ipon na mag-ipon na mag-ipon. Kasi pagdating ng panahon, okay, kasi baka mamaya at the age of 50 saka pa lang ako alam mo yun, grind ka ng grade, 50 ka na. Ay, hindi, hayaan mo hanggang 50, mapagod ka, 60, mag-rest ka. Huwag naman yung mamamatay, rest lang, ganyan. Hindi yung rest in peace, rest lang. Pero sa akin, kasi parang sa akin kapag like you live simply, you live simple, you live like stable, it's okay na for me eh. Pero yung sabi ko nga, na parang nag-screenshot to si Lenny. Nag-screenshot to si Lenny, nag-send ng photo. So, yun. Hello, Beshi Wap. Nakakatuwa lang. Sa next segment ka namin currently watching na ka. Yun ang lagi kong pinagpapasalamat din sa Diyos. Na parang, Lord, thank you, binigyan mo ko na. Kasi nga, without the guidance of my father, kasi di ba, ang bata ko na wala lang ng tatay, walang, alam mo yun, kaya minsan naisip ko, baka kaya nangyari yun sa buhay namin ko. Kasi, alam mo yun, yung parang wala kang kinatatakutan, walwal dito, walwal doon, ganyan. Kasi wala akong gabay ng magulang. Parang gano'n eh. Kasi ang nanay ko, bahala ka, gusto mo yan eh. Parang gano'n eh. Napapagod na rin siya sa akin at that time. So parang hindi na siya, hindi na enough yung mga sinasabi niya para sa akin. Kasi nga, sa mga panahon yun at nung edad ko na yun, parang wala akong pinapakinggan kundi sarili ko lang. Parang, alam mo yun, napapagod, nagre-rebelde kayo na bakit ba ganito? Bakit gusto kong sumaya Parang gano'n. Kasi naranasan mo din siguro, naranasan ng iba, hindi lang ako yung nakaranas nun. Pero parang meron akong ganong pitik ngayon sa mga nangyayari. Realization, pag binabalikan ko, baka kasi wala akong guidance, kulang. Tapos, nung time, ngayon kasi, kahit papano, meron ng taong gumagabay sa lahat ng ginagawa ko, sa mga desisyon ko, may natatanong ako, feeling ko strong ako. Parang ganun, alam mo. Ayun, lang. Feeling ko magiging successful ako. Yung lagi kong minamanifest eh. Parang kahit hindi katulad o hindi matupad lahat ng nasa isip ko, kung ano yung ibibigay sa akin ni Lord, parang ganon. Sige, kung hindi para sa akin, okay. Kung ano ang plano mo pa, ganon, yun, isa pa din yun. Dati kasi lagi ako nagpaplano para sa sarili ko. Lagi ako may plano. Totoo naman yun. Normal naman. Yeah. Ano ka. Pero, ngayon, ang ginagawa, parang ang nasa isip ko na lang, Lord, kung ano ang plan, yun ang prayers ko. Lord, kung ano ang plano mo para sa akin, dun ako. Kahit alam kong yung plano ko, parang backup plan na lang yun eh. Pero yung plano pa rin, Lord, sa buhay mo, yun yung masusunod. Yun. Gets, oo. Gusto ko yan. So, parang yung shared kasi kahit anong pilit mo, gusto mo. Kahit anong pilit mo, kahit anong gusto mo, kung hindi para sa'yo at hindi niya ibibigay, imposible pa din yun. Yeah. At least we have this kind of, parang nasa mindset natin na parang we see ourselves, in 5 years from now. Hindi naman masamang mangarap eh, kahit naman tayo. Malay mo, sa susunod na chikahan, doon na tayo magkakape. Di ba? Tim Hortons na tayo magkakape. Correct. And remember, so hindi pa naman talaga huli ang lahat. So we are all working. Mangarap lang tayo, malay mo magkano. Yeah.
For now, we Yeah. are all working in progress and that's okay. That's normal. Yeah. Di ba? Saka hindi masamang mangarap. Bata pa tayo, malayo pang tatahakin natin. Marami pa tayo maaabot, marami pang mangyayari, marami pang tawang magaganap, marami pang bardagulan at gulong ang mangyayari. Di ba? Ganun na kasi. Correct. Oo. Ipagpasalamat din natin kung anong meron tayo ngayon. Ganun lang talaga. Oo. So, I think nandun tayo, Beshi Wap, sa closing time natin, no? Na medyo matutuloy pa rin yung mga Grabe 1 hour and fairness, almost 2 so, hours tayo. first time natin itong ginawa and I think, no, Correct. I'm so proud of you though. nakakaroon siya, nakakatuwa na may mga ganito pa. Nakakaloka. Ang usapan natin, okay, anong araw ka pwede? Ngayon ako pwede. Biglang, okay, Oo, ready ka na ba? Ready na agad. Pwede mo lang. Teka lang. Thank you so much, Beshi Wap, Melka. Kasi parang, My pleasure. sabi ko, gusto kong gawin ito na parang like isang podcast concept na parang Grabe, like, ako talaga ang una. ikaw yung Dahil una. ba ako ang Parang pinakamaraming at least, na. Oo. I'm so At proud. syempre parang thankful tayo dun sa mga friends natin and yung followers ko na Yeah. nag-join and Yeah, please. nandito ngayon. No? So, sana may Like mga and napulot share. silang aral sa atin. Oo. So, sana may mga kahit counting Pero inspiration. diba, ang nakakatuwa kahit lang, isang diba? tawa. Ang nakakatuwa kasi dito, it's not about parang may nanonood. Normal na kwentuhan about Oo. Actually, yun yung gusto kong peg na parang like it's a kind of normal chikahan Diba? lang. Or even nga nagpapastocks ka or nagmimerienda ka or even nagla-lunch ka or dinner or nagwa-wine night ka. Na parang yung content na parang like sabi ko nga sa'yo, since nasa lubang ako, na parang gusto ko someone like from friends from Manila or even abroad na makakwentuhan natin para at the same time parang nalilibang naman tayo. Oo. Parang it's kind of parang ito yung gusto ko na parang it's kind of real talk na parang like hindi, ang nakakatuwa updated kasi tayo dito, sa mga- kaysa nagkukwentuhan sa Messenger, okay, pwede naman palang magkwentuhan ng ganito, di ba? Correct. Ay, may mga nagko-comments daw, hindi ako nakakabasa ng gagawin. comment. Bakit hindi ako nakakabasa ng comment? Paano ga yun? Aba, hindi ko Hindi ko nababasa. lang kasi parang mamaya muna lang natin. Trial lang ko Mamaya pero na daw tingnan siya. natin kung talaga magbubunga at magiging maganda ito at meron Yes. pa tayong susunod sa episode. Pero you know what, Beshi Wap, ang gusto ko rin dito is parang like in every Saturday, para Saturday lang siya gagawin na parang Oo, like, parang hindi mag-chat masyadong na- hindi. Parang hindi rin, kasi syempre busy ka din. Alam mo na. Busy ka. Oo, tapos yun nga, yung parang ibang sa mga- Saturday lang. Oo, ganun. Basta Ever, guys, na gusto niyo ng ganitong real talk, so follow niyo ako and gawa tayo ng another segment kung ano yung pwedeng possible topic na pwede nating ma-share at mapag-usapan. Like with every, kung sino yung pwede natin maging guest. Pero tama ba yung ginagawa natin? Naka-live talaga? Ila-live natin. Oo, carry boom na yan. Ko naman, wala pa. Wala, pagising ko talaga kanina umaga, ganito na lang ako kaganda. Paano kaya natin siya maano, yung hindi mahahati yung mukha? Hindi ko nga alam. Magtanong ka dyan kung paano ka mo isa-isa ng ano. Kapatingin niya, nakita mo ba? Half ba? Half na half? Or half talaga siya. Yung sinad ni ni Lenny, naka-half siya. Tingnan natin yan pag nag-end ka ng live kung paano. Oo. Kasi doon mo yan So sige. So since ito naman na yung last na natin na part ng ating pag-uusap. So grabe yung ating saya sa chikahan na itong Beshi Wap. So thank you so much my friend Melka. And thank you guys for joining and having with us in our live today. So sana may napulot kayo kahit konting inspirasyon, kahit isang tawa. So if gusto niyo po na mga ganitong real talk, so follow niyo ako and para maging updated naman kayo next time, no? So, thank you everyone. And ang sarap sa feeling na magbalik tanaw at mag-share ng buhay ngayon. So, with my friend, Melka. So, bye guys and keep your dreams and don't be afraid to start. Yun lang. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you. Oh, off ko na to.